Good afternoon. Our guest speaker this afternoon is a pride of Barangay San Isidro. He completed his elementary course at Iglesia Lopez Elementary School and became an alumnus of Vicente B. Ilaga National High School in 2003. So second batch graduate. And he is under my advisory class. I remember yung ilan sa kanyang mga karakteristik. Siya ay always smiling. Kahit maraming problema nakangiti, kahit napapagsabihan at napapagalitan, yan ay nakayuko lang at nakangiti. And also a very relaxed person. Even all the projects are on deadlines na relax lang. And very curious. Pero lahat gustong puting-tingin. So, dahil sa kanyang pangarap, nag-aral siya ng 2 taon sa kursong Computer Hardware Technology at pagkatapos niya ng 2 taon, ginamit niya ito upang siya magtrabaho at makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral para makakuha ng bachelor's degree. And he took his Bachelor of Science in Information Technology and graduated in 2009 at Mindoro State University, formerly Minskat Bungabong Campus. At sabi nga, dahil naniniwala siya na kailangang walang sayangin na pagkakataon. So after he graduated in college, siya po ay nag-apply agad ng trabaho. At siya ay nag-apply as a technician sa Palawan Phone Shop. And that time, na-hire ko agad siya. And he worked as an IT technician at Palawan Phone Shop in 2009. Then, became a head in 2010 up to 2016. And then, a cluster head in 2017 up to 2020. And at present, he is supervising and monitoring lahat ng technician on all branches of Palawan Phone Shop in the whole National Capital Region, including Laguna. So ladies and gentlemen, our guest speaker this afternoon is successfully and happily married to Madam Richel, who is also working under him. So, talagang kinuha na rin siya as worker. And blessed with 2 children, Nef Krister and Sam Steven. Ladies and gentlemen, our guest speaker this afternoon, none other than an IT supervisor of Palawan Phone Shop in the National Capital Region in Laguna, none other than Mr. Neftali Macalagim Rocha Jr. Nalampot yung tuhod ko, sir. Maraming salamat po. Pwede na po kayong upo. Sir, salamat sa pagpapakilala. Marami tuloy nakaalam na mahilig akong mamuting-ting. Masyado kayo, sir. So, ayun. To our honorable school principal, Ma'am Eunice Miranda, and to our public school district supervisor, Ma'am Carlen Reyes, and to our supportive teachers, to all parents, guests, to all grade 10 completers, a pleasant afternoon to all of us. And bago man lahat, hindi ko didiretso ng English. Baka tawanan nyo lang kasi yung aking English ay maging Taglish at saka charot-charot lang. Para maging magandang usapan natin at hindi kayong antukin at alam ko yung iba dyan ay uwi-uwi na at maraming handa sa kalantahanan. Ayun. Nang matanggap ko ang invitasyon ni Sir Gian, kinukuha niya ako bilang maging isang tagapagsalita
maging isang panawing pantangal sa graduation ngayong araw nito sa Vicente Lagan ay dalawa yung aking nadama. Saya at saka kaba. Saya kasi makakabalik muli ako dito sa pinagtapusan ko. Minsan ako nag-graduate na school. Masaya talagang bumalik at makapag-share sa mga susunod na henerasyon pa at maging inspirasyon na rin. Tapos kaba, dahil hindi po maging biro ang maging isang panawing pantangal. Totoo po yun. 2 linggo po akong ang isip ko ay hindi kumpleto sa trabaho na kay Sir G lagi, si Sir G talaga talagang katabi-tabi naman ang tatawagan pero masaya naman makapag-share ako sa inyo, lalo sa mga completers. Ayun. Well, habang ako ay kinakausap na Sir G, nag-work from home po ako noon. Then, pagtawag niya sa akin, ang bungat niya agad sa akin Toy, ikaw ngayon pwede munang umuwi. At saka bumalik ka lang pagkatapos. Ako naman hindi makatanggi, hindi makauo. Hindi isip ko, ano kaya yun? Sabi ko, sige sir, ano po ba ngayon? Sabi niya ikaw ay gagawin namin panawing pantangal. Ito na, sinasabi na. Actually, pangalawang beses niya po akong naimbitahan. Noong una ay talagang sunod-sunod nga lang po yung meeting. Tapos, hindi talaga ako ma-available noong panahon na mag-graduate. Hindi naman po kayo pwede mag-adjust para lang sa meeting ko para hindi matuloy. So, ayun. Noong time na yun ay ang pumalit sa akin ay yung kumpare ko, si Paring Genesis. So, ayun, panahon na yun. Then, ayun nga, ang usapan na ganda yung uwi. Ay, talagang nagsasalita siya ako, wala nang mapakinggan. Nakangisi ako nang hindi ko alam mong gagawin ko. Hindi na naman makatanggi at pangalawang alok na ni Sir. Okay, sige, bahala na si Lord. So yun, habang kinausap niya ako, simple ako napatanong sa akin sarili. Dapat ba talaga ako na mag-isang panawing pantangal? Ano ba ang kwalifikasyon ng isang panawing pantangal o magbibigay ng salita? At maging inspirasyon sa mga estudyante. Hindi naman ako sikat. Hindi ako valedictorian. Hindi rin ako salutatorian. Hindi rin ako nakatanggap ng high honors at saka low honors. Pero pang sir, yan, mga honors, medalya na yan. Wala ako nang basta titira. Nagmaradya lang ako nung high school. Masaya kami. Masaya rin aking magulang. Nakaakyat sa stage. Ayun. And then, meron naman siguro talaga na engineer na, since wala naman nung 8-12 pa. Meron na nag-engineer, di ba sir? Di po ba ma'am? May nag-engineer na, successful businessman, successful businesswoman, mga guro, marami na naging guro. Tapos mga naging manager na sa malalaking kumpanya. Pero bakit ako? Pero naisip ko lang, baka ako lang siguro yung nag-IT. Baka ako lang yung IT na may share naman anong meron sa pagiging IT. So ayan nga, bilang isang pagiging IT, baka ako kinuha sa tapos sa pagiging IT ko, after ko mag-graduate, yun na yung trabaho ko hanggang ngayon. Nasa 13 years na rin ako sa trabaho. Ayun, hindi naman masakit ako sa ulo sa kumpanya. Kasi kung masakit ang ulo nila sa akin, ako'y matagal ng tinanggal. Pero, ano ba ang mga naging challenges? Mga naging challenges ko pagkatapos ko makagraduate ng high school. Palibasa, wala pang 8-12 talaga nun. So, ano ba yung challenges ko? Andiyan yung takot. Yung takot at saka yung mga pangarap na sumasagi sa isip ko. Takot dahil nakakamba ko na baka hindi na ako kayang pag-aralin na aking mga magulang. Kasi mahal ang matrikula o tuition fees sa college. Yun yung isang naiisip ko. Kaya ako natatakot. So, ayaw ko din naman na mapupunta din ako sa track
So ano ba ang estado ng pamumuhay na yung tagapagsalita noon? Kung inyong mausisa, ang estado ng pamumuhay ko noon, simpleng buhay lang talaga meron kami. Hindi kami marangya. Wala kaming four wheels. Wala kaming ibang mga kayamanan o anumang meron dyan. Ang meron lang kami, yung motorsiklo, naging motorsiklo ng bayan, hiramin doon. Tapos, ang isang matibay doon is yung pananalig lang sa Diyos. Yun lang ang meron kami noon. Then, dahil nga kami ay nananalig sa Panginoon palagi, at susimba palagi, pinayayaan niya kami ng ng kabuhayan. Na yung kabuhayan pala yun ay magiging malaking tulong para ako ay makatapos at malaking tulong sa pang-araw-araw na aming ginagastos, pangkain. Tapos, sino ba sa inyo nakakilala kay Karen? Lahat kilala niyo yun, Fran. Actually, si Karen yung malaking tulong sa amin. Kami po yung dating may-ari ng maliit na karinderya po dito sa may tabing highway. Ayun. Dahil po kay Karen, malaking tulong yun sa aking pagtatapos sa pag-aaral. At saka po, ang aking tatay ay naging maintenance person din sa Minsu, na dati ay Minskat. Yun, naging katulong din siya sa pag-aaral. And then, ayun nga, Pangalawa ay aking mga pangarap. Pangalawa ay mga magulang ko na nangangarap at saka ang aking tiyo na nangangarap din na ako ay makapagtapos. Isa sa malaking tulong para magkaroon ako lakas ng loob para makapag-college at magsumikap ako na makapagtapos ay aking Tito John. Yan. Dahil isa siya sa naging parte at nag-guide sa akin. Siya din ang nagbibigay ng ideya saan mayroong mga available na kurso, saan ako dapat papasukin. Siya din ang lagi taong nagpalaging handang magbigay sa amin ng pinansyal na tulong. Kapag wala pang sahod ng aking tatay, wala pang ipon si Karen, siya muna nagpapalog sa amin, lalo na kapag magpapainal exam. Hindi ka kasi maka-exam hanggat walang bayad eh. Maliban lang mo talagang mapapakiusapan si Dean. So, ayun. Si tiyo ko din ang naging inspirasyon ko para mapagtapos talaga ako ng kolehiyo. Lagi nandyan siya, nagbibigay ng ideya. Sa accounting, hindi ako magaling sa accounting, pero siya ang teacher ko sa accounting. Nakakahiya naman na ibabagsak ko pa. So, tinutulungan niya ako para maunawaan ko. Yan. Ayun, kaya naman, mas lalo ako nagsumikap pag-aral. At sinabi ko sa aking tatay at sa aking nanay, Tay, Nay, pangako, makakaranas ulit kayong umakyat sa entablado. Makakaranas kayo ulit magsabit sa akin ng medalya balang araw. So, magiging proud kayo sa akin. Nakita ko ang paghihirap at sakripisyo ng aking mga magulang. Kaya, nangako ako sa sarili ko na kahit anong mangyari, magtatapos ako sa lahat ng aking mga pamamaraan at gagawin ko ito para maging proud sila sa akin. Alam nyo ba? Hindi ko sila binigo. Sports pa lang. Alam ni Sir yan, mahilig ako sa sports. Sports pa lang. Simula sa larangan ng sports, sa loob ng 6 na taon na pagpasok sa college, may varsity ako. Taon-taon may medalya ako at parangal na nabibigay sa school. Nag-uwi ako ng silver, bronze, at saka gold. Ito po yun. Ayun. At dahil 2 kurso ang akin tinapos, isang vocational course, Computer Hardware Technology, at isang dinaretso kong kurso na Bachelor of Science Information Technology. Yes, same ko po ito natapos. Same din po ako may diploma nito. Every year, since makagraduate ako ng high school, yun nga, nag-university ako ng Minskat. So, ibang lugar na rin ang aking napuntahan dahil sa larangan ng laro.
mahilig talaga sa laro, enjoy ka sa laro, tapos mag-enjoy ka rin sa pangarap mo at saka sa pag-aaral mo. So, technically, ang laro ko po nun is sa track and field. So, tumakbo ng tumakbo. Pag nahabol ng nanay ko galing sa doon, tatakbo ko kung saan-saan. Ayun. So, single events lagi yung nilalaro ko. So, solo ko yung premyo. Then, sikat ka sa school. Ikaw lagi yung sulong na mga parangalan. May medalya ka. Ayun. Sarap sa pakiramdam. Tapos, syempre, pagka maging inspiration ka sa sport, mas magtisipag ka pa mag-aral. Bukod sa sport. Promise yan. So, speaking of nananalo, yes, prayer po ako talaga nagiging parte na ng awarding ng campus. I-prayer din, nandun yung aking nanay, yung aking tatay, nanonood. Natatawag yung pangalan ko sa bawat may parangal, nandun po yung pangalan ko. Kaya, proud din talaga sila sa akin. So, lalo na nung malapit na ako mapagtapos na aking pag-aaral. Ayun nga, dahil nga, nakapag-uwi ako ng gold, and we are direct preparing na rin sa aming training for SEA Games na yun, ha. Totoo po yun, kasi meron liligtang kami isang palaro pa, then direct kami sa SEA Games. Ayun nga lang, nagka-problema sa organisasyon, naudlot. Kaya, hindi talaga siguro para sa akin makaranas sa SEA Games. Then, ano ba ang mga naging challenges ko pa? At ano naging result after ko matapos ng 2 years vocational course? Sinubukan ko po mag-apply sa isa sa factory sa Cavite. Dahil nandun na rin yung kapatid ko at naisip ko na kahit pa paano, makatulong na agad ako sa aking mga magulang. So, kaya lang, God's plan talaga na hindi ako matanggap ng production operator. Kasi kung natanggap po ako, malamang hindi ako nakapag 4 years or nakapag IT. Siguro taga-production operator lang kaya ko maabot. So, yun nga. Fresh graduate, ang hinahanap ay mga experience lang. Alam nyo ba, na pag-apply ko after ng 2 years, 4 na po kami nag-exam. 4 na po kami nag-exam, just to fit 1 person lang do sa application. And then, habang nag-apply kami, yung mga kasabayan ko, na-interview ko, taga saan kayo, anong pangalan nyo, anong years ang tinapos, anong course ang tinapos nyo. Lahat ng matanong ko, lahat sila 4 years. Ako lang ang 2 years. So, tapos, yung pa-exam pa, 3 times yung pa-exam. Malay ko ba sa exam niya, 3 times pa, tapos ako fresh graduate. Wala pang experience, walang idea nung i-exam. Ay, sabi ko, ano bang meron dito? Hindi naman manager ang ina-applyan ko. Pero bakit ang kasabayan ko, mga 4 years, ako lang ang 2 years? Pero, sa unang exam, hanggang sa pangatlong exam, natatawag yung pangalan ko. Kasi alam nyo sa mga nag-papa-exam, sasabihin nyo, Sir, ma'am, yung pong babanggitin ko, siya po matitira sa room, siya po mananatili at saka kukuha ng pangalawang exam. So, katatapos na exam, natatawag yung pangalan ko. Hanggang 3 times natatawag ako. So, ibig sabihin, napapasa ko yung exam hanggang sa interview. Ayan na, sa interview na. No? Mag-interview na. Di okay naman. Yung interview naman, Taglish naman, Tagalog, mas maintindihan ko English na hindi naman kahit pa paano. May pinag-aralan din naman na English. So, alam ko nasagot ko naman ang tanong. Kaya lang, after na interview, di ba pagkatapos niyan, kakamayan kayo. And then, sasabihin, sige sir, sige ma'am, we will call you na lang kapag kayo ay hired. Then, siyempre, tayo ako, no? Kamayan kami. At yung feeling natanggap na kasi 3 exam na pasa ko, tapos yung interview, nasagot ko. Kaya lang, after 2 weeks, wala pang tumatawag. Ay nakikita na lang ako sa bahay ng kapatid ko. Nakakahiya, 2 weeks to 3 weeks, wala pang tawag. Ay, kain ng kain din, wala pa naman trabaho. Nakakahiya na rin. Ayun. So, dahil nga
apat na lang kami natira sa exam na yon, then wala pang tumatawag, ibig sabihin hindi ako tanggap. So iniisip ko is baka hindi na talaga ito tumawag. Yung pa naman kalaban mo, 4 years, tapos nakulang ang 2 years. So, para saan pa yung pinasa ko na exam at saka yung interview? Kung ang credentials mo naman ay hindi naman ganun ka-competitive, hindi ganun pang pwedeng pambato o panlaban yung mga credentials mo. So, yun yung malaking diferensya. Yung may maganda kang credentials at yung kahit sino pa yan, kahit sabihin na mukhang professional pero yung kanya namang credentials hindi panlaban. So, ayan nga. Ang ginawa ko, sabi ko sa sarili ko, nandun din si Mother Moon. Sabi ko sa nanay ko, napapitaw ko ng salita kasi naging emotional ako. Sabi ko, babalikan ko kayo. Sabi ko nanay ko, sino? Ay, yung mga 4 years na yun, kaya yabang eh. Tapos, palibasa, 4 years, siya lang tatanggapin ng company. Tapos ako hindi tatanggapin. Napasa ko naman yung exam. Babalikan ko kayo. Nag-emotional talaga ako noon. And then, ayun nga, noong time na yun, na-challenge ako, nag-isip ako na mag-aral ako ulit ng 4 years. So, that's the start na yung thinking ko, mag-upgrade pa para sa sarili ko. So, at subukan, mas mataas pa ulit yung marating na mga pangarap ko. Dahil sa challenges na yun. Nakakainis kasi, napasa mo naman. Kaso lang, ayaw nila sa'yo, yung papel mo, 2 years ka lang. Pero hindi ko pinamalit yung mga naging 2 years, mga vocational course na nakuha. Siguro nagkataon lang talaga na yung plano ni Lord ay ma-challenge pa talaga ako. So yun nga, bumalik ako. Ang ginawa ko, bumalik ako sa school. Bumalik ako ng Mindoro. And that's the time na naghahanap ng technician yung Hinscat. Dahil dami na ng computer, wala silang technician. So nag-alok sa akin. Nag-alok sa Tito John College. Toy, naghahanap ng technician ng school. Ano papasukan ko? Sabi ko, sige Tiyo. Habang papasok ako ng trabaho, tutuloy ko yung aking pag-aaral. Baka pwedeng pakiusapan na mag-working student ako. So ayun, pumayag naman yung school. So naging working student ako. Nagtatrabaho ako sa umaga, papasok ako sa hapon. So, yung aking tinapos na 2 years, nagamit ko dun sa school, hindi na sayang. Siya pa yung tumulong sa akin na madugtungan ko yung aking pag-aaral, maging 4 years, maging after maging competitive din ako yung aking papel. So ayun nga, nagtatrabaho ako at papasok. Pero nag-i-enjoy ako. Kasi gusto ko yung course ko. Mahilig akong mamuting-ting talaga, sabi ni Sir G. At ayun nga, pero alam niyo ba, sa kalaman ng lahat, bago pa man ako pumasok sa school, working student ako noon, madaling araw pa lang, mga 4 AM, tumutulog pa ako sa aking magulang dahil may karen kami, tapos naghawak pa kami dito ng kantin. So, sa umaga, patulong na ako maggayat ng mga gulay-gulay. Alam niyo yun, yung pantinda sa estudyante, gulay-gulay, maghahakot ng yelo papunta sa kantin, maghahakot ng ice tubig papunta sa kantin. Then, before mag 7 yan, nakagayak na rin ako, papunta ulit ako papasok na ako sa school. Ayan. Pagkatapos ko naman sa school, bago ko umuwi, dahil varsity nga, malalaro, 1 to 2 hours pa rin ang nilalaan ko para sa pag-iensayo. Dahil ayun nga, strict din at saka gusto rin maging competitive din ang school pagdating sa laro. Magagaling yung trainer din sa laro ng Hinscat. Kaya talagang, alam niyo yung oval doon, yung gano'ng kalaki. Sino nakita kaya doon? So, malaki yung oval doon. 400 yung isang ikot. So, tinatakbo ko yun sa hapon pag umuwi. 25 to 30 times sa ikot. Totoo po yun. So, ayun nga. Alam niyo ba pati, pagdating naman galing sa school,
Tutulong naman ulit gawa ng yelo, ng ice tubig, para sa umaga ulit, may benta ulit si Karen at saka sa kantin. Ayun. At isa pa niyan, nung panahong yon ay hindi pa kasi nung uso ang internet, ang gadget, hindi pa uso yung TikTok, yung mga kabataan kasi ngayon, mga TikTok, ganyan-ganyan, di ba? Ayan. Hindi pa uso ang FB Reels, hindi pa uso ang Mobile Legends. Wala pang Mobile Legends noon. Diba? At saka yung iba pa nakakaagaw ng atensyon at saka oras sa pag-aaral. So, kaya ako noon, mas nakakapag-focus ako sa aking pag-aaral at pagtulong sa aking mga magulang. Kaya, basta porsigido ka, makakapagtapos ka at hindi hadlang kahirapan at kakulangan ng mga materyales na bagay upang hindi mo mabot ang iyong mga pangarap. Kaya, saludo po ako sa mga magulang na nandito ngayon, nagsasakripisyo at nagsusubikap para mapagtapos po ang kanilang mga anak. Kaya, proud din po ako sa aking magulang na napagtapos po nila ako. Kung ano man pong narating ko ngayon, ito ay dahil sa kanila. At sigurado ako, kung nasaan man aking nanay ngayon, masaya siya ngayon. Mas masaya sana siya kung nandito siya at nasasaksihan niya na nagsasalita ako dito sa harapan ninyo. Kaya, kayo, mga mag-aaral, palagi nyo iisipin na kahit anumang hamon at hirap, anumang hirap sa buhay, maging matatag kayo. At ituloy nyo ang inyong mga pangarap, hindi lang sa inyong sarili, kundi na rin sa inyong magulang, na magbigay kayo ng parangal sa inyong mga magulang. At pagdating ng araw, kayo na rin ang magiging inspirasyon at magbibigay ng mga karanasan, magagandang karanasan sa mga susunod na henerasyon. Bilang mag-aaral na tatak sa sunod na antas, lagi niyong tatandaan na kayo ay hinubog ng ating paaralan upang magkaroon kayo ng matatag na edukasyon. At ito ay madala ninyo saan man kayo pumunta at magkaroon ng matibay na pundasyon. Ito ay magsisilbing gabay ninyo upang magkaroon magandang propesyon sa hinaharap. Katulad ko, dito rin ako hinubog ng ating butihin at magagaling nating guro. Salamat po sa inyo. Kung ano man ang narating ko ngayon ay naging bahagi sila upang maging matatag at maubot ko ang aking mga pangarap. Salamat po ulit sa inyo lahat, teachers. Naniniwala ako na ang bawat sa inyo ay maabot nyo rin ang inyong mga pangarap. Kaakibat ng mga pangarap na ito ay ang pagsisikap, pagtitiyaga, pagiging mabuting tao, porsigido, pagiging matatag, at higit sa lahat, may takot sa Diyos. Sa magulang din po na narito, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at sakripisyo sa inyong mga anak. At sa lahat po na bumubuo ng paaralang ito, marami pong salamat. Marami pong salamat talaga sa inyong lahat. Maraming salamat sa paghubog po ninyo sa amin para magkaroon ng matibay na pundasyon na magagamit namin sa paglalakbay, magagamit nila sa paglalakbay patungo sa tagumpay. Kampay. Ayun. Congratulations, completers. Congratulations po, parents. Marami pong salamat. Salamat po sa inyo. Thank you. Thank you, sir. Once again, our guest speaker, Mr. Neftali M. Rocha Jr., Alumnus Batch 2003. And to award the certificate of appreciation to our guest speaker, may we call on the presence of our dear Principal, Dr. Eunice F. Miranda. Please allow me to read the content of the certificate. The Santa Fe Ilaga National High School, San Isidro Bungabong Oriental, Mindoro, awards the certificate of appreciation to Neftali Makalagim Rocha Jr. for his significant contributions to the sustained development of his alma mater and for imparting his invaluable insights and experiences in providing inspiration
to the competitors as guest speaker. Given this 11th day of July 2023 during the 8th moving up ceremony of Vicente P. Ilagan National High School, signed by Dr. Eunice F. Miranda, Principal 3. Once again, palakpakan po natin our guest speaker, Mr. Neftali M. Rocha Jr. Thank you so much, sir, for that inspiring message. At this moment, let us hear the words of gratitude from Miss Mariel O. Barnuevo with high honors. Nervous na ako na rin mga dami. Dami kape.